Babasahin po natin yung ating pong talata na ating pagbubulay-bulayan. Ito po ay sa Proverbs chapter 11 from verse 8 hanggang verse 11 po. Ganito po yung ating mababasa. Sabi po rito, ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Pinagpala po ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang mga salita. Ito pong Kawikaan, Kabanatang 11, 8 hanggang 11 ay meron lamang pong isang tema. Ito po ay tungkol doon sa binabanggit yung katwiran, yung pagiging matuwid. At ito po ay si Haring Solomon po ang sumulat at ito'y maaaring base sa kanyang karanasan. Kaya dito meron siyang binanggit na ilang bagay, 4 na bagay tungkol sa karanasan sa katwiran, no, sa pagiging matuwid. At mula ho doon sa verse 8, ang sabi po dito, ang matuwid ay inilalayo sa bagabag. So ibig sabihin, meron pong karanasan na ang mga matuwid daw ay inilalayo sa bagabag. Pag pinag-usapan natin salitang bagabag, ito po ay merong kinalaman sa mga karanasan natin na maaring hindi maganda na nagbibigay ng bagabag sa ating puso. Ito po yung kalungkutan, ito yung tayo ay nangihina, nawawala ng pag-asa. At itong panahon ng pandemic na ito, marami po ang nakaranas ng kabagabagan. At yun po ay isang karanasan na hindi ho madaling dalhin, lalo na kung hindi natin alam kung paano natin mapagtatagumpayan yung nagdadala sa atin ng bagabag o ng kalungkutan o ng masidhing paghihirap sa ating pong damdamin. Kaya ito po ay merong kinalaman doon sa ating pong nararamdaman. At ito pong gabing ito, nais kong tingnan natin na bagamat meron na tayong kaluwagan na nararanasan dito po sa ating pandemic, bumababa na po yung mga na-infect at ang ating pong panalangin tuloy-tuloy dahil alam po natin malaking porsyento na po ang vaccinated at tayo ay natutuwa, no? Pero marami pa ring mga tao, mga kababayan natin, kahit mga kasama nating mga mananampalataya ay patuloy pa ring nandoon sa kalagayan na naapektuhan na matindi sila emotionally. So merong stress, meron pong depression, yan po yung kalagayan ng maraming mga tao ngayon. Pero sa isang tao na mayroong Diyos at lumalakad sa katwiran, ang sabi dito, ang matuwid ay inilalayo doon sa bagabag. Kaya ito po ay isang magandang karanasan ng mga taong lumalakad sa katwiran. Pero sabi din dito sa talatang ito, ngunit ang masama ay doon bumabagsak, no? Kaya ibig sabihin nito, medyo mahirap makarecover kapag tayo ay hindi lumalakad sa katwiran o lumalakad sa pananampalataya sa ating Panginoon. Dahil alam naman po natin, kaya tayo nagiging matuwid ay hindi dahil doon sa ating ginagawa, kundi dahil sa ginawa ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa ating Panginoon at sa ating pananampalataya sa Kanya, sabi nga tayo ay pinaging matuwid. At yun po yung nais ng Panginoon sa lahat ng tao. Kaya mahalaga na maipahayag yung pagliligtas ng Diyos, maipahayag yung mabuting balita, yung gospel. Para ang mga tao kapag naabot nito, kahit sa anumang panahon katulad nitong pandemic na ito, ay magkakaroon sila ng pag-asa sapagkat inilalayo ng Diyos, no, sa bagabag yung mga matuwid. Ito po yung isang katotohanan na naranasan dito ni Haring Solomon sa kanyang sulat na ito sa Kawikaan. Pangalawa, dito po sa verse 9, ang sabi dito,
ang labi ng walang Diyos. O, ibig sabihin yung salita. No? Ang labi ng walang Diyos, sa iba ay mapanira. Okay. Ang totoo po niyan, mga kapatid, isa sa nagdadala ng dahilan kaya ang tao ay napapagapag ay dahil doon sa mga salitang hindi maganda na kanyang naririnig. Ito, sa halip na mabuting balita, masamang balita. Sa halip na ang maririnig natin ay magagandang karanasan, yung mga hindi magagandang karanasan yung madalas nating naririnig. Lalo na itong pandemic na ito, marami tayong mga mahal sa buhay ang nagkaroon ng karamdaman, nagkasakit, at ang iba nga ay nauna na sa atin, kinuha na ng Panginoon. At dahil dito, yung pong mga salita na yan, lalo na kung yung salita ay, sabi nga salita ng mga taong walang Diyos, sa iba ay mapanira. No? Hindi naman ibig sabihin lang dito ng mapanira ay naninirang puri. Ibig sabihin, hindi nagbibigay ng encouragement. Hindi nagbibigay ng words of affirmation. Madalas ang labi ng mga taong walang Diyos. Pero ang matuwid, sabi dito, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kaya ibig sabihin, kapag tayo ay lumalakad sa katwiran, binibigyan din tayo ng Panginoon, hindi lamang inaalis sa atin yung bagabag, binibigyan din tayo ng kalinawan ng ating kaisipan. At dahil meron po tayong magandang kaisipan, lumalabas din sa ating mga labi ang magagandang bagay na nagbibigay ng mabuting balita para yung mga tao makaririnig ay magkakaroon sila ng pag-asa. At sabi nga, nagiging dahilan para sila ay maligtas. No, yung kaligtasan dito, hindi lamang kaligtasan tungkol sa kanilang pinagdadaan ng hindi mabuti sa buhay, kundi kaligtasan dahil naririnig din nila ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pong mga patutuo at ang ating mga kapahayagan. Kaya yun po yung pangalawang bagay na ginagawa, nararanasan kapag tayo po ay lumalakad sa katwiran.